Pinulong na po ng Land Transportation Office ang mga otoridad na mangangasiwa sa panghuhuli ng mga babiyahe pa ring hindi consolidated na tradisyonal na jeepney pagpasok po yan ng Pebrero. Pero bukod dyan, may isa pa raw inaalala ang opisina. At nakatutok si Joseph Moro. Walang patid ang mga sumasakay na estudyante sa mga tradisyonal na jeep sa nagtahan sa Maynila. Isa itong Paco Rotonda nagtahan sa mga ruta na marami o kung hindi man lahat ng mga jeep dito ay hindi pa rin consolidated. Marami sumasakay dito mga estudyante at mga manggagawa dito sa Maynila. Ang problema, sa February 1, pagbabawalan na ng LTO at LTFRB ang mga unconsolidated na mga traditional na jeepney na bumiyahe. Hanggang January 31 na lamang kasi ang mga provisional authority na hawak nila at pagkatapos ay huhulihin na dahil ituturing na silang mga kolorum. Problema ito sa mga estudyante. Mag-tricycle na lang po, no choice. Mataas na po yung bayad compare sa jeep. Inabesuhan na raw ng DILG ang barangay na ipatutupad na ang pagkansela ng mga prangkisa at pagbabawal na bumiyahe sa mga unconsolidated na mga tradisyonal na jeep. Pero sabi ng mga driver sa barangay, babiyahe pa rin daw sila. Itong area talaga sir, from itong biyahe nila talagang ano ito parang halos sentro ito Ito na mga tricycle naman natin ang umaano diyan, nakaabang. Sapat ba yun? Hindi rin, tapos una problema din, medyo sinasamantala din dahil tinataasan nila ang ano nila, pamasahe. Hopefully may magawa din ang local government. May mga i-provide silang mga sasakyan para sa ating mga commuters. Ang jeepney driver na si Christopher nasa 20 taon nang namamasada at may isang anak na 14 anyos. Nangangamba siya na mawala ng trabaho simula February 1. Sa terminal na ito, higit 40 silang jeepney driver na nasa parehong sitwasyon. Hindi po naman natin alam po kung makapagpatapos po siya ng pag-aaral. Siyempre, wala naman din po trabaho yung asawa ko. Ito lang din po ang alam kong hanap buhay ang pagmamaneho po ng jeep. Muling giit ng LTFRB, may pagkakataon pa ang mga consolidated na jeep na magpamiyembro sa mga nabuo ng mga kooperatiba o korporasyon. Ayaw po kasi hindi naman po kasi ganun kalakas po ang biyahe rito sa amin. Kumbaga pag gumawa po kasi ng unit dito, malugi po, paano po kawawa rin kami. Hindi rin po kayang hulugan po yun. Pinulong na ni Land Transportation Office o LTO Chief Attorney Vigor Mendoza ang mga regional director bilang paghahanda sa mangyayaring hulihan sa February 1. Pero nananawagan pa rin ang LTO sa mga hindi pa rin consolidated na mga jeep na humabol. Bukod sa pag-impound ay may parusa ring kulong na mula 6 hanggang 12 taon ang mahuhuli. Pero bukod dyan ang pinaghahandaan din ng LTO ang posibilidad na kulangin ng masasakyan sa ilang lugar kung talagang magiging mahigpit ang panghuhuli nila. Like Cubao, para alam namin rin kung anong support facility we can still coordinate with LTFRB DOTR na baka pwedeng magbigay ng special permit. Kung ayaw naman natin na mag-enforce tapos mawala ng sasakyan ng mga tao sa baba. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.